Isa ka rin ba sa mga napapakanta tuwing maririnig mo ang linyang Dota o Ako? Noong kasagsagan ng kasikatan ng Dota, tila imposible nang hindi marinig ang kantang ito sa mga computer shop at sa iba't ibang sulok ng internet. Ngunit ngayon, muling bumabalik sa alaala ng marami ang kantang minsang naging bahagi ng kabataan ng isang henerasyon dahil sa malungkot na balita tungkol sa boses na nagbigay buhay rito. Pumanaw na ang singer na si Vanessa Blanca noong August 19, 2026. Sa edad na 30 years old, nakilala si Vanessa bilang dating miyembro ng singing group na Sugar Pop at higit siyang tumatak sa alaala ng marami bilang isa sa mga boses sa likod ng viral internet hit na Dota o Ako na sumikat noong 2011. Panahong iyon, halos kasabay ng paglalaro ng Dota ang kantang ito. Sa maraming computer shop, madalas itong marinig at kalaunan ay naging bahagi na rin ng kulturang internet ng maraming kabataang Pilipino. Ipinanganak si Vanessa noong December 6, 1995. Siya ang nag-iisang anak na babae ng kanyang ina na si Annabella. Ayon sa opisyal na pahayag ng kanyang pamilya na ibinahagi sa pamamagitan ng kanyang pinsan na si Aya V. N. Salaom Hubilag, isang trahedyang aksidente ang naging sanhi ng kanyang biglaang pagpanaw noong August 19, 2026 habang nasa loob umano ng banyo ng kondominium na kanyang tinutuluyan sa Maynila. Aksidenteng natapilok at nadulas si Vanessa. Sa kanyang pagbagsak, malakas na tumama ang kanyang ulo at mukha sa sahig. Dahil sa matinding impact, nagtamo umano siya ng severe traumatic brain injury na sinundan ng matinding pagdurugo sa loob ng utak. Agad namang humingi ng tulong ang kanyang mga kasama at tumawag ng ambulansya. Ngunit ayon sa mga ulat, lumipas ang ilang minuto at wala pa ring dumarating na rescue vehicle. Habang lumalala ang kanyang kondisyon, desperado nang humanap ng agarang masasakyan ang kanyang mga kasama upang madala siya sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap at pagmamadaling mailigtas siya, tuluyan ding idineklara ang kanyang pagpanaw. Ang kanyang biglaang pagkawala ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, mga tagahanga at mga nakasama niya sa industriya. Ilan sa kanyang mga dating kasamahan, kabilang sina Julie Ann San Jose at Ike, ay nagpahayag din ng kanilang pagkabigla. Ayon sa mga lumabas na pahayag, mayroon pa sana silang mga planong muling magsama-sama para sa isang reunion. Ang kanyang burol ay ginanap sa Loyola Memorial Chapels sa Commonwealth, Quezon City, kung saan nagtipon ang mga mahal sa buhay at mga taong nagbigay halaga sa kanyang naiambag sa mundo ng musika. Kung babalikan ang kanyang journey sa entertainment industry, nagsimula siyang makilala sa telebisyon matapos sumali sa Popstar Kids ng GMA noong 2006, kung saan nagtapos siya bilang second runner-up. Dito nagsimulang mas makilala ang kanyang talento at naging daan ito upang maging bahagi siya ng preteen singing group na Sugar Pop. Kasama niya sa grupo ang ilan pang artistang kalaunan ay nagkaroon din ng sariling pangalan sa industriya, kabilang sina Julie Ann San Jose, Rita Daniela, Enzo Almario at Sherin Regis na naging bahagi ng kanilang musical journey sa iba't ibang yugto. Ngunit isa sa mga pinakamalaking markang iniwan ni Vanessa sa alaala ng publiko ay ang kanyang pakikipagtambalan sa rapper at songwriter na si Ike para sa kantang Dota o Ako. Hindi lamang ito naging ordinaryong novelty song para sa maraming kabataan noong unang bahagi ng dekada 2010. Naging simbolo ito ng isang panahon, ang panahon ng mga computer shop, puyat na paglalaro at ang tanong na minsang naging biro at tampuhan ng maraming magkarelasyon. Dota o Ako. Noong siya ay 16 years old, naging bahagi rin si Vanessa bilang lead vocalist ng acoustic group na MYMP. Matapos ang pagbabago sa lineup ng grupo at makalipas ang isang dekada, muling nagkaroon ng pagkakataong magsama sina Vanessa at Ike para sa isang follow-up na awitin na inilabas noong 2021. Bago ang kanyang biglaang pagpanaw, nanatili siyang aktibo sa kanyang passion sa musika. Nagtrabaho siya bilang vocal coach, content creator at patuloy na nagsikap na palawakin ang kanyang career. Ngayon, sa kanyang pagkawala, muling binabalikan ng maraming netizens ang mga kantang minsang naging soundtrack ng kanilang kabataan. Maaaring lumipas na ang
maraming taon, maaaring nagbago na ang panahon at ang mga larong kinahihiligan ng mga tao. Pero para sa mga nakarinig at napakanta sa kanyang musika, mananatili ang alaala ng boses na minsang nagtanong, Dota o ako? At ikaw, naging bahagi rin ba ng panahon kung kailan halos lahat ay alam ang kantang ito? Ibahagi mo ang iyong alaala at reaksyon sa comment section.